Driver at may-ari ng isang kotse na tinakpan ng plaka para makaiwas sa NCAP, pinagpapaliwanag ng LTO. Detalye na balita mula kay Val Gonzalez, RH5. Val, good morning. Good morning, Kuya Angel. Inalarma na ng Land Transportation Office ang isang Toyota Vios na may takip ang plate number para iwasan ang mga penalty sa ilalim ng umiiral na No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Atty. Vigor Mendoza II, napadalhan na ng Showcause Order o SCO ang may-ari ng kotse batay sa mga impormasyong nakalap mula sa video na nag-viral sa social media. Batay sa SCO na pirmado ni LTO Intelligence and Investigation Chief Renante Militante, natukoy na isang pharmaceutical company sa Parañaque City na parehistro ang nabanggit na sasakyan. Una lang sinuspinde ng LTO ang lisensya ng isang rider na gumamit ng packaging tape para takpan din ang plaka ng kanyang motorsiklo. Giit ni Asik Mendoza, hindi titigil ang LTO sa pagpapanagot sa mga nagmamaneho na nambabastos sa mga umiiral na batas trapiko. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Val, siguro dagdagan natin ang ang multa, no ha? Tsaka dapat yung pagbawalan na talagang makapagparehistro. Napaka-aktibo. Nakita mo naman recently, Kuya Angel, napaka-aktibo nitong Land Transportation Office, maging ng Department of Transportation doon sa pagpapanagot, doon sa ganitong nagbabaliwala, doon sa mga umiiral na batas. Ilan na yung mga nasuspinde, ilan na yung napatawan ng mga penalty dahil ang gusto ng Department of Transportation ni Secretary Vince Dizon ay maging ligtas sa lahat ng uri ng kapamakan yung ating mga kababayan na bumibiyahe sa iba't ibang mga lugar sa ating bansa. At saka Bala, eto para muli sa kapakanan ng ating mga kababayan, hindi lang yung pagtatakip sa plate number. Yung iba kasi talagang ina-alter yung plate number. Kunwari, tinatakpan yung isang last na numero, di ba? Meron ho kayong conduction sticker at marami pang iba para makilala ho yung inyong sasakyan. Huwag ho ninyong gagawin yan kung ayaw nyong madan. Simple lang naman, sumunod ho kayo. Diba? Simple lang naman kung ayaw ho ninyong magmulta, di sumunod, di ba, Bal? Angel, tama yan. Inspirado ngayon, Kuya Angel, hindi lang yung mga tao ng LTO, hindi lang itong mga operatiba o mga agency na nasa ilalim ng Department of Transportation, maging ang MMDA, inspirado sila dun sa panghuhuli dahil nakikita ngayon, Kuya Angel, yung pagiging disiplinado ng mga motorista, lalo na dun sa mga pangunahing lugar, ang Commonwealth Avenue, ang EDSA at maging dito sa Quezon Avenue, Kuya Angel. Makita mo, talagang ginagamit ng dapat lamang gumamit nung yung linya, yung para dun sa mga bicycle. Wala na swerving. Wala nang swerving, hindi pinapasok ng mga nagbumotorsiklo. Yung dapat ay para lamang dun sa mga nagbibisikleta, Kuya Angel. Lalo na dyan sa Commonwealth Avenue, abay makikita mo na talagang pila-pila dahil dun sa takot na dulot ng penalty na kanilang ay nawala si Bal. Anyway, maraming salamat, Bal. Pero eto doon sa seatbelt law, doon sa implementasyon ng seatbelt law, parang unfair yata. Kasi yung mga jeepney wala namang seatbelt. Di ba sa likod wala namang seatbelt. Anyway, eto ho yung mga multa para ho sa mga lalabag sa mga batas trapiko natin sa ilalim po ng No Contact Apprehension Policy. Beating the red light. First offense, 2,000. Second offense, 3,000. Third offense and succeeding offenses, 5,000 pesos plus seminar. Ayon yung maperwisyo, huwag kayong mamerwisyo. Ayan yung iba kasi talagang kita ng papulan na yung ipinipilit pa rin. Illegal parking, first offense, 1,000. Second offense, 2,000. Third and succeeding offenses, 3,000 pesos. Obstruction of pedestrian lane o yung box line. Yan yung tinatawag na stepping. First offense, 1,000. Second offense, 1,500. Third and succeeding offenses, 2,500. Hindi po pwedeng katuwiran, ay nagmamadali ako, kaya bigla ako napabrake nung nakita ko, biglang nag-stoplight. Ayan bumangon ng maaga para wag ho kayong malate. Counterflow.
1,000 pesos. Ang first offense, 5,000. Second offense, 8,000. Third and succeeding offenses, 10,000 pesos plus license review. Hindi pagsusuot ng seatbelt. Teka nga, liwanagin. Malo, di ba pati yung passenger? Kasi nakikita nung AI camera. Hindi pagsusuot ng seatbelt. Pati yung nandun sa likod. First offense, 1,000. Second offense, 1,500. Third and succeeding offenses, 2,000. Ang pagmumultahin po niyan yung driver. Oo. At saka yung may-ari ng sasakyan. Kaya utang na loob. Kaya yung mga driver, pagka umupo ka, sabihin ng driver, boss, seatbelt. Ayan, tama yan. Kasi protection nyo rin naman yan. Overspeeding. Pagka 50 kilometers per hour city limit. First offense, 2,000. Second offense, 3,500. Third and succeeding offenses, 5,000. Hindi otorisadong paggamit ng motorcycle lane. Yung binabanggit ni Val Gonzales kanina. First offense, 1,500. Second offense, 2,500. And third and succeeding offenses, 3,500. Failure to yield to pedestrian. Yung bang nakita ng tumatawid yung tao sa pedestrian lane, gigit-gitin pa, bubusinahan pa. Nakakalimutan nyo ang konsepto ng daan. Ginawa yan para sa tao. Kaya pagka may pedestrian lane, igalang ninyo. Hindi yung bubusinahan pa. First offense, 1,500. Second offense, 2,500. Third offense, at saka succeeding offenses, 4,000. Kaya pagka tumatawid ako ng pedestrian lane, nakikita ko bastos yung driver, pinipicturean ko para kuha lisensya, sabay sumbong. Paggamit ng mobile phone habang nagdadrive. First offense, 2,000. Second offense, 3,000. Third and succeeding offenses, 5,000 pesos plus driving seminar. Nakikita po yan ng AI camera. Disregarding traffic signs, first offense 1,000, second offense 2,000, third offense and succeeding offenses 3,000. Muli, paalala ho sa inyo. Kaya ho iniimplementa yan para po magkaroon ng disiplina at maligtas ang bawat isa mula po sa mga aksidente sa lansangan. Ayan. Maganda!